Good morning! Nandito na naman tayo para gumawa ng isa pang reaction video. Yes, grabe. Papasok na naman tayo. Meron akong after today, 2 days off. No? 2 more working days and then 4 days off kami. Yes, 4 days off ako. Yes. At bago ang lahat, meron tayong paggagawa ng reaction video. Ito siya. Sabi niya, ladies, make sure may sarili kayong pera. Hindi lang para sa luho nyo, kundi para sa sarili nyong security. At peace of mind. Having your own money means having your own voice, your own choices, and the power to walk away or stand your ground when things get heavy. Ultimate peace of mind ang hindi kailangang umasa sa kahit kanino para lang mabuhay. Correct. Dahil itong sinasabi ko sa inyo, at saka madali pati. Biruin mo, ikaw bilang isang babae, pag tumanda ka, akala mo tapos na yung pangangailangan mo pag tumanda ka na. Lalong mas mahirap pag tumanda ka na, tapos nakadepende ka pa rin sa lalaki. Tapos itong lalaking ito ay hindi mo nga maasahan. Sa simula pa lamang ay hindi mo na maasahan. Laging anong tawag dito, nung bago pa lang kayo, nung kabataan nyo pa lang dalawa na nagsasama kayo, bago pa lang kayo mag-asawa, napuno ka na ng financial stress kasi nga, ang dami mong naririnig sa kanya or financial abuse, kumbaga, ang daming sumbat, ang daming panunumbat, ang hirap ang hirap pag ganun ang kasama mo sa buhay. Ang hirap pag ganun ang napangasawa mo, okay? Yung maisip sa pera, parati kang pinag-iisipan, pinaghihigpitan sa pera, sa paggastos, bibigyan ka nga ng pera, pero kailangan nakalista lahat. So, yun, mahirap yun na kasama sa buhay kasi walang katahimikan nun. Kung ikaw hindi mo na iisip sa sarili mo yan, nahihirapan ako ng ganun. Kaya talagang maigi kapag ikaw ay may sarili ding pera kasi hindi ka niya mapapag-isipan ng ganyan. Ano pag-iisipan niya sa'yo, may pera ka nga, diba? Kasi kaya lang naman nag-iisip yung ibang mga lalaking ganyan, kasi bukod sa hindi nila afford, wala silang pera, or may pera sila pero madamot sila, ayaw nilang bigyan ka, hindi ka nila ganun anong tawag dito, hindi sila ganun katiwala sa'yo, hindi ka nila ganun kamahal, siguro ganun. Hindi ko alam. May mga ganung lalaki. Kaya pag ganun na na-discover mo na ganun ang lalaki, you have to make a choice in your life, okay? Kailangan mo magdesisyon para sa sarili mo. Gumawa ka ng sarili mong buhay, gumawa ka ng sarili mong kapirahan, gumawa ka ng sarili mong pag-unlad para sa sarili mo. Magkaroon ka ng sarili mong pera kasi mas masarap ang may sarili kang pera kasi magkakaroon ka ng kalayaan, magkakaroon ka ng kapayapaan, at magkakaroon ka rin ng seguridad para sa sarili mo, para sa buhay mo. Pag tumanda ka na din, syempre. At pag yung anak mo ay lumaki na, namuhay na ng kanya, kasi syempre, 'di ba? Kanino ka aasa kung halimbawang yung asawa mo nga hindi mo maasahan, 'di ba? 'Di ba sa anak mo? So kawawa din naman yung anak mo. So kailangan magkakaroon ka rin sa sarili mo. Kasi ang anak mo lalaki at mamumuhay ng kanila, paano ka pa rin pagtanda mo, diba? Yung asawa mo nga hindi nga maasahan, diba? Kasi may mga lalaki na talagang mahirap iasa yung future mo sa kanila. Kasi syempre, meron nga nagbibigay nga sa iyo ng pera, magkano na ibibigay sa iyo. Pero isipin mo yun, ikaw magkwenta sa sarili mo. Bibigyan ka ng pera ni lalaki. Ito lang ang ibibigay niya sa iyo. Sapat na ba yun sa iyo? Magkano yun? Kung kukwentahin mo yun sa loob ng isang buwan at yun lang kailangan mo, sapat na ba sa iyo yung pangkain lang? Sapat na ba sa iyo yung binibigay niya lang yung gusto mo? O, ganito ganyan. Halimbawa, bigyan ka ng 300 sa isang buwan. Diyos ko po, magkano yun? Kung magtatrabaho kayo, mas malaki ang kikitain mo, syempre, diba? So, yun. Imagine 300, tapos kung iipunin mo yung 300 sa loob ng isang taon, magkano lang din? So, kung hindi mo pa inipon, ay di lalong wala ka na. So, yun. And then, pagtanda mo, ganun pa rin yung routine nyo. Pinahihirapan ka niya nung kabataan nyo, nung bago pa lang kayo, dahil nga maisip siya, madamot, ganun pa rin ang mangyayari pag kayo ay umidad na. Ganun pa rin, pagkukwentahan ka pa rin niya. Yun. Kaya mas mainam na ikaw, babae, pag ganun ang nakuha mong lalaki, magkaroon ka ng sarili mong kapirahan. Mag-ipon ka ng sarili mong kapirahan. Pagandahin mo yung buhay mo, paunlarin mo yung sarili mo. Kung halimbawa at ikaw ay nahihirapan sa buhay niya, sa sitwasyon niya, ikaw na lang bumili ng sarili mong bahay. Halimbawa, kumuha ka ng bahay na yung may decorate mo talaga, 'di ba? Kasi kesa kanyang bahay, Diyos ko, ikaw rin naman na nagbabayad ng tubig, kuryente, ng mga kagastusan. Tapos hindi mo naman sariling bahay. Tapos kung pag
anuhan ka pa, pag-isipan ka pa ng mga ganyan-ganyan, di ka binibigyan ng pera kasi wala kayong anak or dahil hindi mo siya mabigyan ng anak. Diyos ko, wag na lang. Pag ganun, mag-iisa na lang ako, Diyos ko, mabuhay na lang ako ng akin. Kukuha ko ng sarili kong bahay. At yun ang pupunuan ko ng improvement, yung bahay na yun, akin yun. O sige, pag-isipan mo pa ako, may bahay akong akin. Tsaka maghiwalay na lang tayo kung ganyan lang din ang buhay ko sa'yo, diba? Ganun. Kaya tayong mga babae, matuto tayong magkaroon ng sarili nating paninindigan, sariling desisyon sa buhay. Yun. Kasi, pag ganun, sabi ko nga, pag pumayag kayo na ganyan ang buhay ninyo, ganun talaga mangyayari sa buhay nyo, sabi ko sa inyo. Yun. So, ayun. Hanggang dito na lang. Yun ang may papayo ko sa inyo na sana'y gamitin ninyo. Okay? Bye!